Mawala ng lahat sa ating buhay, wag lang ang pag-ibig o pagmamahal. Sapagkat sa pagmamahal, makakaya natin sa tulong ng Diyos ang lahat. Isipin natin ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. At kung idudugtong ko nga, kung tayo mahirapan man sa paggawa ng mga bagay-bagay, isipin natin, mahalaga ba? At ano ba ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa? Kung mahalaga, sapagkat mahal natin ang dahilan, mahirap man, patuloy tayong gagawa. While it was the love of Jesus that changed our view of the cross. Tandaan natin it was also the love that Jesus felt that made Him carry the cross, accept the cross, even death on the cross. Sila na nagpaparamdam sa atin ng pag-ibig, paramdaman din natin sila ng ating pag-ibig. Upang hindi lang magbago ang pananaw nila sa krus, makaya din nila dalhin ang kanilang krus. Pamilya, hindi ka na nga nakapagbibigay sa kanya ng inspirasyon, bibigyan mo pa siya ng konsumisyon para wasakin yung diskarte niya at yung pag-isimbikap niyang mabigyan kayo at ang inyong pamilya ng inspirasyon. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus. Actually, buong buhay natin bilang mga Kristiyano, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, itinatampok na natin sa ating buhay ang krus ni Jesus. Sa ating mga tahanan, sa ating mga sasakyan, sa ating mga pinagtatrabahuhan, maging sa ating mga libingan. Naroroon ang krus. May mga taong nagpupurselas, bracelet, nagkukwintas, o nagpapatato sa kanilang katawan ng krus. Tayo'y laging nag-aantanda ng krus. Nagpapabless tayo sa pamamagitan ng pag-atanda ng krus. Tumitingin tayo, humahawak tayo, umahalik tayo upang hilingin ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng krus. Pero alam niyo po ba, kung tayo'y nabuhay sa nakaraan, mga 1,000, 2,000 taon lang naman, hindi natin magagawa yan. At hindi talaga natin gagawin yan. Sapagkat iba dati ang pakahulugan sa krus na yan. Ang pakahulugan dati sa krus na yan, kamatayan. Karumal-dumal na kamatayan. Hindi lang sa paraan, kundi sa kahulugan. Karumal-dumal sa paraan sapagkat unti-unti itong kamatayan, mahihirapan talaga ang pinahihirapan. Karumal-dumal sa hulugan sapagkat hihiyain ka, haalisin kumbaga ngayong karangalan. Believe me, you would wish for some ways to die. Kahit yung sinasabing biro sa internet na, dumb ways to die. Huwag lang ang ganitong uri ng pagkamatay. Because to die on the cross was very ugly. Pero tingnan po ninyo, kung paano ito transform ng ating Panginoong Jesus. Mula sa pagiging simbolo ng kahihiyan, ito na ay naging simbolo ng karangalan. Mula sa pagiging simbolo ng pagkatalo, ito na ay naging simbolo ng pagkapanalo. Mula sa pagiging simbolo ng kalupitan ng tao sa kanyang kapwa-tao, ito na ay naging simbolo ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa buong mundo. Galing, di ba? Pero masahanga tayo kung paano niya tinransform ito. How He transformed something that was very ugly to something that was very beautiful. He did all that not by His power and might, but by His love. Isipin po natin, hindi naman nagpamalas ng kanyang kapangyarihan ng Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus. I mean, hindi siya bumaba sa krus, gaya ng dare sa kanya, namang hindi sumasampalataya sa kanya. Hindi nagpakita ang mga anghel ng Diyos sa kalangitan na siguradong nakasubaybay sa kanya. Hindi muling narinig ang tinig mula sa langit na nagsasabing siya ang pinakamamahal na anak ng Diyos Ama. Otherwise, ito ang ating maaalala. Pero ano ang tumatak sa ating puso't isipan mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon? Yung sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon,
Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Dito kasi siya inulos upang tayo matubos. Dito siya hiniya upang tayo bigyan niya ng karangalan. Dito siya pinatay upang tayo bigyan niya ng bagong buhay. Not by His power, not by His might, but by His love. No wonder, ang sabi sa Biblia, there are in the end only three things that will last: faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Iba nga naman ang nagagawa ng pagmamahal sapagkat ang Diyos ay pagmamahal. And with God, nothing is impossible. Kaya mawala ng lahat sa ating buhay, wag lang ang pag-ibig o pagmamahal sapagkat sa pagmamahal, makakaya natin sa tulong ng Diyos ang lahat. Meron nga daw isang lalaki na almost pag-give up na in life. Alos mawala na ng pag-asa sa buhay. Wala nang gana. Nakatira siya sa isang madilim, gulo-gulo at madumi, mabahong bahay. Wala na po siyang pamilya. Wala namang makisama sa kanya sapagkat lagi siyang nega. Ay bisyo pa. Lakas na uminom kahit mag-isa. Lagi niyang sinasabi, malas ang kahirapan niya. Kahirapan ang dahilan kung bakit malungkot ang buhay niya. At hanggang doon na lang siya. Naawa sa kanyang isang wise man. Binigyan siya ng isang flower vase. At ang sabi sa kanya, lagaan mo yung vase na yan sapagkat yan ang babago ng buhay mo. Una, syempre, di siya maniwala. Reluctantly, ito ay inuwi niya. Gusto niya sanang ibenta para mapagkakitahan na lang. Pero nang hinayang siya, inilagay na lamang niya sa isang mesa. Dahil wala namang magawa sa buhay, pinagbastan niya. At nabighani siya sa ganda ng vase na ibinigay ng wise man sa kanya. Naisipan niya, lagyan ng bulaklak. Lumabas siya ng bahay, kumuha siya ng mga wildflowers, nilagay dun sa vase. At mas lalo siyang na-mesmerize, nabighani sa ganda ng vase. Hanggang sa napansin niya, yung mga sapot sa dingding ng bahay niya, yung madilim na atmosphere na kalagayan ng bahay niya, napansin niya sa wakas, yung mga ipis na lipad ng lipad sa loob ng bahay sapagkat maduming talaga. Naisip niya, hindi bagay ito sa maganda niyang flower vase na may bulaklak na. Inayos niya ang bahay niya, linisan niya, pinailawan niya. Doon niya na-realize na, maganda pala ang bahay niya. Maganda pala. Lilinisin lang talaga. Iilawin lang talaga. Then after that, alam po ninyo, mas naging masipag siya. Naisip niya na mas lalong ayusin ang bahay niya and later on, ang inayos na niya yung buhay niya. Inalis niya ang bisyo niya, nagsimula siyang mangarap at makipagkapwa na. Realize niya, maganda pa rin pala ang buhay sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa kanya at sa kaniyang pamilya. Brothers and sisters, I'd like to think na yung vase na yon, it symbolizes love in our lives. Yung pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Yung pagmamahal sa atin din ng Diyos at pagmamahal sa atin din ng ating kapwa. Kaya, wag natin aalisin ang pag-ibig sa ating buhay. Sabi nga ni Father Kurt, nung siya'y mag-sermon at magmisa dito, isipin natin ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. At kung idudugtong ko nga, kung tayo mahirapan man sa paggawa ng mga bagay-bagay, isipin natin, mahalaga ba? At ano ba ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa? Kung mahalaga, sapagkat mahal natin ang dahilan, mahirap man, patuloy tayong gagawa. Hindi nyo na itatanong na itong pulang lasong ito ay lagi kong dinededicate sa mga kababayan natin sa ibang bayan na nagtatrabaho, nagsisika para sa kanilang pamilya. Ito ay ribbon na simbolo ng pag-asa sapagkat ito ay korteng puso, nasa gawing puso, kulay puso, na para bang binibigay na itong mensahe sa mga kababayan natin sa ibang bansa, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Kung mapagod man kayo, magkasakit man kayo, mahirapan man kayo, may mga problema mang dumatingan sa buhay ninyo, isipin nyo lang, bakit nyo ba ginagawa ang lahat ng ito? At sigurado ang sagot dyan ay dahil nagmamahal kayo, yun ang magbibigay muli ng gana sa inyo. Nevertheless, while it was the love of Jesus that changed our view of the cross, tandaan natin it was also the love that Jesus felt that made Him carry the cross, accept the cross, even death on the cross. Totoong ang pagmamahal ni Jesus ang siyang bumago sa pananaw natin sa krus. Pero yung pagmamahal din
na naramdaman ni Jesus mula sa Diyos at mula sa mga taong nasa paanan ng kanyang krus, particularly ang kanyang mahal na ina. Kinaya niya ang pagsubok ng krus. Tandaan natin, even though people give us inspiration, they also need inspiration. So, kung ang ipapayo natin sa mga taong nagbibigay sa atin ng inspirasyon, huwag mawawala ang pag-ibig sa puso niyo. Ang iba ipapayo ko naman sa inyong mga na-inspire ng taong ito na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Bigyan din natin sila ng inspirasyon. Sila na nagpaparamdam sa atin ng pag-ibig, paramdaman din natin sila ng ating pag-ibig. Upang hindi lang magbago ang pananaw nila sa krus, makaya din nila dalhin ang kanilang krus. Be their source of inspiration. Maging parang vase ka sa asawa mo na magbibigay ng inspirasyon sa kanya. Siya na mahal ka. Ikaw ay maging parang vase para sa mga magulang mo. Ang lahat ay gagawin sa iyo sapagkat mahal na mahal ka naman talaga ng mga ito. Ikaw ay maging vase din kahit papaano sa kapatid mong tunay na nagmamalasakit sa iyo at sa anak mo sumusuporta sa inyo. Yung magbigay ka man lang sa kanya ng inspirasyon, hindi yung lagi na lang konsumisyon, hindi yung hindi ka na nga maging vase para sa kanya, wawasakin mo pa siya na nagiging flower vase para sa inyong pamilya. Hindi ka na nga nakapagbibigay sa kanya ng inspirasyon, bibigyan mo pa siya ng konsumisyon para wasakin yung diskarte niya at yung pagsisimikap niyang mabigyan kayo at ang inyong pamilya ng inspirasyon. Come to think of it, at tulad nung makikita natin dun sa kinuwento ko about flower vase. Sa dinami-dami ng mga nangyari na nga dun sa lalaking nawawalan ng pag-asa, he realized later on, maganda pa rin pala ang bahay niya. Worth it pa rin pala na patuloy siyang umasa. Sapagkat sa totoo lang, anuman ang mangyaring problema sa buhay natin, maging sa ating pamilya, sunod-sunod man yan, patong-patong man yan, siguradong ang Diyos ay may ilalagay na vase. Meron siyang ilalagay upang panghugutan natin ng pag-asa bukod sa pagmamahal niya. Yung pagmamahal niyang ipaparamdam niya sa atin sa pamamagitan ng bagay na yun, ilalagay niya sa buhay natin at sa ating pamilya. Hindi lang talaga natin yun makita. Dahil bukod sa patong-patong ang problema, ay wala pa sa ating nagbibigay ng inspirasyon at pag-asang talaga. Doon mas nagiging mahirap ang problema. Kung wala kang maramdaman na suporta, kahit papaano, kahit sa iisa. Huwag naman sana. Yan sana mga kapatid, dasal natin para sa mga taong nagbibigay ng inspirasyon o parang nagiging flower vase sa kanilang pamilya. Bukod sa krus na ating mahawakan, matitingnan at mahagkan na makapagbibigay sa atin ng pag-asa, magpaparamdam sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Bukod dito ay makakita rin tayo, makakausap din tayo, makahawak, makahalik din tayo. Kahit picture nga lang ng taong minamahal natin at nagmamahal din sa atin upang anumang mga pangit na mangyari sa atin ay maging maganda pa rin ang disposisyon natin.